Kamusta po kayo? Kamusta ang nakaraang linggo? Ba't isa lang yung sumagot ng mabuti? Para sa iba sa atin, ang nakaraang linggo ay puno ng pagsubok, puno ng pagpapahiwatig ng Panginoon, at muli ngayong hapong ito tayo bumabalik upang muling tumanggap ng pagtuturo para makatulong sa ating pamumuhay Kristiyano. At ito pong ating pinag-aaralang mga katuruan ng Panginoong Hesus. May nagsabi sa akin kaninang umaga na matatalas, mga katuruan na talagang humihiwa sa atin, pero kailangan. Minsan nga iniisip ko na itong mga ganitong katuruan ay bihira na. Pero wala tayong choice sapagkat pinag-aaralan natin ang Biblia ng book by book and verse by verse. So dapat po natin ito tanggapin na mula sa Panginoon. Tulad ng aking sinabi dati, ang mensahe ng Panginoon minsan ay parang salubong sa ating pagkatao. Parang maliwanag yung patay mo nga ng konti, baka lalo kumakahawig si kilala niyo na kung sino yun. Hinaan mo ng konti yung spotlight. Hindi ako sanay sa So, ngayon pong hapong ito, ihanda natin ang ating mga puso sapagkat ito pong aking i-share sa inyo ay kumbaga sa talagang hinukay ko rin ang aking puso upang ako'y tamaan din. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pinaka-epektibo pag ito'y ina-apply mo sa sarili mo, hindi yung nadidinig mo lamang. At ang mga anak ng Diyos, ang tunay ng mga Kristiyano, gustong-gusto nila yung iniiba sila ng salita ng Diyos sapagkat meron nga tayo yung tinatawag kong banal na pagkayamot. So pag natututuhan mo sa salita ng Diyos, alam mong unang-una, medyo masakit at nakakapagpabago, lalo mo itong nagugustuhan sapagkat gusto mong mabanal. At ito nga po ang timpla ng ating pag-aaralan ngayon. Pinagpapatuloy natin ang ating aralin sa Mateo 7:24 hanggang 29. Ang ating mga naraan ng pag-aaral ay yung narrow and wide gate o yung makipot o ang malawak na pinto patungkol sa katuruan, papunta sa langit. Mas madaling pumasok sa malawak na daan, dun sa madaling pagiging Kristiyano, kaysa makipot, ibig sabihin yung pagsunod sa mga minsan ay mahirap na katuruan ng Panginoon. Sa Matthew 7:50 naman, napag-aralan natin yung tunay at mga huwad na propeta na ang itinuturo ay patungkol sa Diyos, pero medyo iniba nila. Kaya muli, ang itinuturo ay matamis sa pandinig, hindi mahirap sunurin, ngunit ito pala ay mali. Walang pagtutuwid. Puro mga nakakaakit na mga pagtuturo. Tapos sa Matthew 7:21, ito ang resulta. Dahil sa gusto nating pasukin ang madaling pinto papunta sa langit, at nakikinig tayo sa mga maling propeta na nagbibigay sa atin ng matamis at nakakakiliting mga katuruan, ang nangyari, ang sumunod, yung Mateo 7:21, yung true and false believers. Sabi, marami sa huling panahon o sa kanilang kamatayan na magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, at anong sagot sa kanila ng Diyos? Hindi kita kilala. Yun ang resulta. Ang nakakatakot dito sa pinag-uusapan natin, hindi to isang pagpili ng isang pagano at ng isang Kristiyano. Ang pinag-uusapan dito ay mga tao na iniisip nila sila'y mga Kristiyano. Para dun sa mga masasabi nating tunay na Kristiyano, itong mga katuruan ito hindi nakakatakot kung hindi nagkakaroon ka ng katiyakan. Sapagkat makikita mo na kahit mahirap sumunod sa katuruan ng Diyos, yung masasabing makikitid na daan, ito pa rin ang iyong sinusunod. Bakit ka ba naandito ngayong hapong ito? Kahit minsan ang ating tinuturo dito ay masakit sa pandinig at nakapagtutuwid sa atin kasi gusto mo na sumunod sa Panginoon, madali man ito o mahirap. At ngayong hapon, ito yung pagtatapos ng tinatawag na Sermon sa Bundok o yung Sermon on the Mount o yung The Beatitude Sermons. Pagkatapos nitong Matthew 7, tatapusin natin ang Matthew 7 ngayon, pupunta na tayo sa Matthew 8. Yung Matthew 8, makikita mo doon, matapos ituro ng Panginoon yung kanyang mga malalalim na katuruan,
ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mirakulo, pagpapagaling, at pagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Ngunit, ngayong hapong ito, tatapusin natin ang Beatitudes. Ang titulo ng ating mensahe ay ang 2 pundasyon ng buhay. At ito ay konektado dun sa ating mga napag-aralan. Namimili ka bilang, sabihin na nating, uma-attend ng isang simbahan. Kasi tulad ng sinabi ko, itong mensaheng ito ay ibinigay dun sa mga tao noon na ang kanilang paligay, sila ay kabilang sa angka ng Panginoon. Ngunit meron palang ilan na nagkakamali. Yan ang ating pag-uusapan. Ang 2 pundasyon ng buhay. Mateo 7:24 hanggang 29. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang mga katuroang ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Manalangin po tayo. Panginoon, ako po humihingi ng tulong upang mapaliwanag ko ng maayos ang ibig mong sabihin dito sa iyong katuroan dito sa pagbawakas ng sermon sa bundok. Hinihingi ko po ang tulong sapagkat walang kaisipang tao ang kaya magpaliwanag ng kaisipan ng Diyos. Ngunit ito yung salita, ito yung simbahan, ito yung pastor, at ito yung mga tao. Kaya tulungan mo po kaming makaunawa at magkaroon po ng desisyon na sumunod sa aming mga maririnig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong mensahe natin ngayon, pipilitin kong kumbaga sa pagpapaliwanag ay maibaba sa ating level. Sapagkat medyo malalim siya eh. 2 pundasyon ng buhay. Ano bang ibig sabihin nun? Siguro narinig nyo na itong talatang ito. The wise man built his house upon the rock. Di ba may kanta yan? Alam niyo yung kanta na yun? The wise man built his... Ayan, kilala ko na yung mga lumaki sa Sunday school dito. So ano bang ibig sabihin nun? Ano? Kasi ano ba yung sinasabing ang bawat nakinig at nagsagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi narinig na natin yung mga tama at maling katuruan. Ano naman ibig sabihin nitong bato? Ano ba itong ibig sabihin na pundasyon ay bato? Marami nagsasabi, yung the rock daw is Jesus Christ. Tama naman ito. The rock daw o yung bato na sinasabi dito ay ang Diyos. Tama din naman. Pero ang ibig pong talagang sabihin nito, ang Kristiyano o yung tinatawag na relihiyosong tao na nagtayo ng kanyang bahay o masasabi mo ng kanyang buhay dito sa mundo, sa pundasyong bato, ang ibig mong sabihin nito ay yung sumunod sa narinig. Kasi pag narinig mo at hindi mo sinunod, meron bang nakikinig at hindi sumusunod? Marami. No? Gustong-gusto mo yung sinasabi dito mula sa pulpito, pero paglabas mo ng pinto, Monday to Saturday, nakakalimutan mo na yun. Ibig sabihin, hindi na siya praktikal sa iyong buhay. Sapagkat ang pagsunod sa kautusan ng Diyos na i-apply mo sa pangkaraniwang buhay, minsan mahirap makipot. Mahirap siyang sunodin. So ngayon, kung ikaw ay nakikinig, ngunit hindi ka naman sumusunod, ikaw ay nagtatayo ng iyong buhay o ng iyong bahay, tulad nga ng sinabi ko sa lata, sa pundasyon na bato o buhangin. Kaya sinasabi nga, kaya't ang bawat nakinig, so lahat nakinig, lahat naman nakikinig eh. Pero lang kung tulog, tingnan mo yung katabi mo, tulog ba? Pero kung nakikinig lahat, at hindi lang nakikinig, nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay
na ang pundasyon ay bato. So it is obedience. Alam niyo, nung pinag-aralan ko to, hindi ko eksaktong naintindihan na yung pala ibig sabihin nun. Akala ko yung darak o yung bato ay si Jesus. Tama, si Jesus nga. Pero specifically, kay Jesus at pagsunod sa Kanya. So ang bato ay ang pagsunod kay Jesus at sa Kanyang mga kautusan. Mula sa katuruan patungkol kay Kristo, kung sino siya, na bumaba dito sa lupa, yung dinaanan natin genealogy niya, at yung mga kautusan niya mula sa Matthew 5 hanggang Matthew 7, yung mga kautusan na yun, pag sinunod mo, kahit mahirap sunodin, nagtatayo ka ng pundasyon na matibay. Pero kalimitan kasi, pag meron ng sitwasyon sa ating buhay, at ang dapat sunodin, for example, ay Matthew 5. Sasabihin mo, yung Matthew 5, yung mga pagpapakumbaba, pagiging happy sa kabutihan, hindi practical sa mundo yan. Pag nagdesisyon ka na isaliwa ay yung mga desisyon sa iyong pamumuhay araw-araw na hindi naaayon sa kautusan ng Diyos, akala mo, ikaw ay matibay na Kristiyano, yung pala, yung pundasyon ng iyong buhay ay wala dun sa katotohanan iyong dinidinig. At ang nakalulungkot, napakarami pong churchgoer na ganun ang nangyayari. Sapagkat hindi sinasa puso ang naririnig. Yan yung narrow and wide road. At yan yung application ng ating mga narinig. Ano ba yung sinabi sa Mateo 5, yung sinimula natin itong sermon sa bundok ay yung beatitude? Sabi dito, maging hapis ka sa espiritu. Ikaw ay malumbay pag ikaw hindi nakakasunod. Maging mapagpakumbaba. Ikaw ay dapat magutom at mauhaw para sa kabutihan. Ikaw ay dapat ay maging maawain. Dapat ikaw ay magkaroon ng malinis na pamumuhay. Dapat ikaw ay maging tagapamayapa. Dapat ikaw ay hindi masiraan ng loob pag ikaw ay nakakaranas ng paghuusig dahil sa kabutihan. Dapat ikaw ay maging asin at ilaw kahit minsan ikaw ay tinatatwa ng mga tao dahil sa iyong pagiging Kristiyano. Dapat manalig ka sa Panginoon kahit ang iyong pananalig na yan ay minsan ay nauuwi sa kahirapan. Dapat kang hindi maging ipokrito, sabi sa verse 6, sa chapter 6. Dapat mong gawin sa iyong kapwa ang gusto mong gawin din nila sa iyo. Napakahirap niyan. Saliwayan sa ating natural. Pero yun ba, ang sarap lamang pakinggan pero hindi natin magawa? Yung bang ating mga kaaway, hindi natin minamahal? Dapat mong impukin ang iyong kayamanan doon sa langit at hindi sa lupa. Napakagandang pakinggan. Pero yung bang pamumuhay mo mula Lunes hanggang Sabado, ganun? O talagang nakapokus ka sa kabuhayan at wala sa mga espiritualidad? Habang sinasabi ko sa inyo to at aking pinag-aaralan, sinasabi ko sa sarili ko, mo, EJ, minsan ganyan ka, ha? Nakakalimutan mo. Nakakalimutan mo na ang mga katuruan ng Diyos ay nakikita sa iyong buhay, hindi sa linggo lamang, kundi Monday hanggang Saturday. Sinasabi din dito sa katuruan ng Panginoon na dapat hindi tayo maghusga ng iba. Sinabi rin sa ating mga natutuhan na huwag lamang tayo makinig sa mga katuruan na nakakakiliti ng ating tenga, kundi makinig tayo sa mga katuruan na nakakapagpatuwid ng ating puso. Sapagkat kung hindi natin gagawin iyan, yun nga yung nakaraan nating pag-aaral, marami ang nakikinig, ngunit sa huling sandali, sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, at sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi kita nakikilala. So, itong pundasyon ng bato ay pagsunod dyan sa mga natutuhan nating iyan, sa mga nakaraang linggo. Sabi nga po ng Panginoon, nang tinanong niya ang mga alagad, sino ako? Sabi niya dito sa Mateo 16. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumugot si Simon, Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ni Jesus, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sabi dito ng Panginoon,
sa ibabaw ng bato ng katotohanan ng sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo. Pag sinabi mong ang Kristo, ang tagapagligtas, itatayo ko ang aking iglesia. So, ang pundasyon ng ating pagkakristyano ay kung sino si Jesus. Kung sino siya ay Kristo, tagapagligtas ng mga makakasalanan, at ang pundasyon na iyan, ang paniniwala natin sa katotohanan ng iyan at pagsunod, ang pundasyon ng simbahan at ng ating pananampalataya. At sabi, ang pintuan ng daigdig ng mga patay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Ibig sabihin, pag naniniwala ka sa katotohanan na si Jesus ang Kristo at tagapagligtas at sinunod mo ang Kanyang mga katuruan, ang daigdig ng mga patay hindi magtatagumpay sa iyo. Ibig sabihin, pag namatay ka, hindi ka mamamatay. Pupunta ka sa langit. Pero pag hindi ka sumusunod sa napakinggan mo patungkol kay Kristo at sa Kanyang katuruan, malilinlang ka. At yan ang pangunahing sandata ni Satanas. Lalinlangin ang mga nasa simbahan, paniwalain ang mga nakikinig, na sila nga ay nakatayo sa bato, yung pala sila ay nakatayo sa buhangin. Hindi dahil sa hindi nila narinig, kung hindi nila sinusunod ang kanilang narinig. So tanong ko sa iyo, bago natin tapusin itong Sermon on the Mount, yung bang naririnig mo mula sa pulpitong ito, masasabi mo ng tunay na sinusunod mo sa iyong pang-araw-araw na buhay? O hanggang dito na lang? Pag ba meron kang experience sa iyong buhay na alam mo na ang dapat mong reaksyon ay maging maka-Diyos, ang nagiging reaksyon mo ay makamundo pa rin. Ibig sabihin, hindi mo na-a-apply yung iyong natututuhan. Pag meron kang tukso, sexual, for example, alam mo naman ang sinabi ng Panginoon, dapat mong iwasan yan. Ito ba ay iyong itinutuloy pa rin sa kabila ng iyong mga narinig? Masasabi mo ba na sa pagsubok, nagtitiwala ka sa Diyos? O pag nagkaroon na ng pagsubok, nawawala na yung pagtitiwalang yan? Masasabi mo ba na ang takbo ng buhay mo ay maayos kung maayos lamang ang iyong kaperahan, ang iyong sitwasyon? Ngunit pag wala na ito, ang iyong pananampalataya ay nawawala na rin. Masasabi mo ba na pag meron kang sitwasyon sa iyong buhay at nagkaroon ka ng tugon na mula sa Biblia, ikaw ay nagkakaroon ng kapayapaan at kumpiyansa na naandyan ng Diyos? O pag magulo na iyong buhay, ang pananampalataya mo ay nawawala na? Ngayon, hindi ko po sinasabi na perpekto na. Hindi sinasabi dito perpektong buhay. Hindi komot nagkakamali ka at minsan na hindi ka nakakasunod, ikaw ay hindi na namumuhay na may pundasyong bato. Ang sinasabi dito, yung way of life mo. Yung iyong common life, yung iyong natural na reaksyon ay magtiwala at sumunod sa Diyos. Pag nadulas ka, babalik ka sa Panginoon. Pag nagkasala ka, nagsisisi ka. Nahahapis ka sa iyong kakulangan at ikaw ay nagsisisi at ikaw ay ibinabalik mo ang iyong buhay sa Panginoon. Marami kasing tao sinasabi, narinig ko na, nagsimba na ako, sapat na yon, kahit hindi ako sumunod, okay pa ako. Yun yung nagtatayo ng kanilang buhay sa pundasyong mahina. Sapagkat tama ang iyong narinig, ngunit mali ang iyong pamumuhay. Sabi sa Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig, blessed, mapalad, blessed, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya, ngunit habang lumalaw ng iyong buhay, ang pinakamatindi mong kagustuhan ay ang makasunod sa Diyos. At pag hindi ka nakakasunod sa Kanyang mga kautusan, nahahapis ka. Hello? Nakikita mo ba sa buhay mo yun? Kasi baka may mga natakot sa inyo nung mga nakaraang mensahe. May nagsabi sa akin kaninang umaga sa Paranaque, Pastor, hinarang ako. Pastor, nakakatakot naman yung mga mensahe natin. Baka mayroong mga tao na pagdudahan na yung kanilang pagkakristyano. Di ba? Kasi sasabihin mo, mayroong mali at huwad na propeta, mali at huwad na mananampalataya.
Kaya ito po sasabihin ko sa inyo. Itong mga katuroang ito, kung talagang Kristiyano ka, hindi ito nakakatakot, ito ay nakakapagbigay lakas. Bakit? Sapagkat ang ating yung sinasabi, hindi perfection kung hindi direksyon. Nakatapa ka sa bato, pag ang iyong pag-iisip ay ganito. Pag ako'y nagkamali, hindi ako nakasunod, ako ay nalulungkot. Nakukonvict ako at ako'y bumabalik sa Panginoon. Ang nakikita niyong taong nakatayo dito ay hindi perfectong tao. Pero wala ka nang nakitang tao na gustong makasunod sa Diyos na higit pa sa akin. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Hindi ko sinabing ako yung pinaka nakakasunod. Ako lang yung pinakahigit na gustong makasunod. At alam ko, ganun din kayong lahat. At yan ang tanda ng isang tao ay nakatapak sa pundasyon ng bato. Pero kung sinasabi mo, okay lang ako hindi makasunod, okay lang ako magkasala, nagsisimba naman ako nagbabasa naman ako ng Bible. Yun yung pundasyong buhangin. Kaya nga sinasabi, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. There must be a desire to obey, not just to listen. So, ang tanong ko sa'yo, parang ano yung thermometer di ba? Tinitingnan mo yung temperatura mo. Yung bang kagustuhan mong makasunod sa Diyos ay lalong lumalakas? Abay, Kristiyano ka. Huwag mong pagdududahan yun. Ngunit kung sa dami ng narinig mo, yung iyong pagsuway ay baliwala sa iyo, Matthew 7:15 at Matthew 7:21 ang dapat mong reviewin. Ngunit ako ay naniniwala na lahat tayo dito ay nakatayo sa bato sapagkat nais nating makasunod. At pag ikaw iyan, ang sinasabi dito, ikaw ay matalinong tao sapagkat iyong itinatayo ang iyong bahay o iyong buhay sa pundasyong bato o solid. Bakit ba mayroong mga tao na pag nakarinig ng salita ng Diyos, yung Beatitudes, sa umpisa, gustong-gusto nila, pero yung kanilang narinig ay hindi nila sinusunod. Alam mo kung bakit? Hindi nila naintindihan kung ano bang ibig sabihin talaga ng paniniwala kay Jesus. Ito ay contribution na rin minsan o madalas ng mga maling guro na sinasabi, hindi mo naman kailangang magbago o magsisi upang tanggapin si Jesus. Ipanalangin mo lang itong sinner's prayer, hindi mo na kailangang baguhin yung buhay, hindi mo kailangang isuko yung buhay. In fact, hindi mo isusuko buhay mo. Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga bagay. So pag ang entrada mo sa kaharian ng Diyos ay ganyan, at hindi pagsisisi at pagsusuko ng iyong buhay, malamang, pag nakita mo na ang katuruan ng Diyos ay mahirap sunurin, hindi mo ito pagpupunyagi ang masunod. Kung hindi, didinggin mo lamang at hindi mo tutuparin ang mga aralin. Dito sa Lucas 14, ito ay na-mention. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya, upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutsain lamang ng lahat na makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. So ibig sabihin nito, tinanggap mo si Jesus na iyong tagapagligtas, pero hindi mo isinuko ang iyong buhay sa Kanya. Hindi mo naintindihan na ang pagtanggap kay Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas ay nangangahulugan na ang lahat ng iyong kasalanan ay ikukumpisal at lahat ito iyong isusuko. Ang kapalit nito ay ang iyong pagkakaligtas, ngunit ang buong buhay mo ay ibibigay mo na sa Kanya. Ang mga tao na nagtatayo ng kanilang buhay sa buhangin, hindi nila naintindihan yun. Dahil nga siguro sa mga maling guro. Kaya dito sa CCF Tagalog service, minsan ang mga mensahe natin, mabibigat. Hindi upang pahirapan ng manakikinig, kundi upang hindi tayo malinlang. Huwag kang magkakamali. Hindi komot tinatawag mo iyong sariling Kristiyano at nagsisimba ka sa isang Kristiyanong simbahan, ito'y sapat na. Kailangan nakikita ang pagsunod sa iyong buhay. Sabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili.
So, ngayon po sa ilang sandali na susunod, suriin mo nga ang iyong sarili. Muli, hindi pagsunod na perfeksyon, kung hindi yung direksyon ng iyong buhay ang sinasabi. Sapagkat sa tunay na pananampalataya, sa buhay Kristiyano, makakatiyak ka na masusubok ng mga unos ng buhay kung ang pananampalataya mo ba ay tunay o hindi. Meron ho akong kaibigan noon sa Japan, nung ako'y sundalo pa noon, na nakita ko siya isang lasenggo, no? Nagiinom siya doon sa tinatawag naming barrow doon sa Japan. Pero meron mga Kristiyanong sundalo na nag-share ng gospel sa kanya. At nakita ko itong taon to mula sa pagiging lasinggero, na-convert siya, mukhang na-convert siya, tapos sumama na siya doon sa mga nag-share ng gospel. Hinaharang nila yung mga lasing, binabahagian nila ng Biblia at ng mga katuruan. Ginawa niya ito ng ilang linggo. Ngunit malauna, nagkaroon siya ng mga problema at natukso muli siya ng bisyo. Sa loob ng isang buwan, naging lasenggo, naging Kristiyano, naging ministeryo, hanggang naging lasenggo uli. Complete circle. Bakit? Hindi na ipaliwanag sa kanya kung anong ibig sabihin ng katuruan ni Kristo at ng pagtanggap sa kanya. Ito yung mababaw na evangelism. So pag meron ka ina-evangelize, huwag mong basta patanggapin. Titingnan mo kung meron siya conviction na siya'y makasalanan at kailangan niyang magbago. At pag nakita mo na siya ay may realisasyon na siya'y makasalanan na kailangan ng kaligtasan, pag isinuko niya ang kanyang buhay kay Kristo, kahit ano mangyari sa kanyang buhay, tatayo siya sa pagiging Kristiyano niya. Sapagkat ang layunin niya sa pagiging Kristiyano ay hindi para siya ay maging mayaman o masolve ang kanyang problema, kundi para mailigtas siya sa kanyang kasalanan. At pag yan ang pangunahing dahilan mo, ang tanging dahilan ng pagiging Kristiyano, tatayuan mo yan hanggang sa iyong kamatayan. Sapagkat alam mo na iyong kasalanan ay tunay at ang kaligtasan mo ang pinakamahalagang bagay sa iyo. At sabi sa verse 25, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ikaw, bilang Kristiyano, nakaranas ka na ba ng mga pagsubok? Naisipan mo na ba na bumitaw? Tinuksan ka na ba ni Satanas na parang ibinubulong sa'yo? Uy, ano yun? Kristiyano ka ba talaga? Mahal ka ba talaga ng Diyos? Bakit nangyayari sa buhay mo yan? Anong sinasagot mo sa kalaban pag ikaw ay binibigyan ng mga ganyang pagdududa? Sinasabi mo ba, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga inuusig dahil sa pananampalataya. Kahit masakit, kahit ayaw ko, magtitiwala ako kay Lord. Kahit gusto kong bumitaw, hindi ako bibitaw sapagkat ako'y nananalig sa Kanya. Kahit hindi ko maintindihan ang nangyayari sa aking buhay, Kristiyano, ako'y magtitiwala sa Kanya. Yan ang Kristiyano na nakatayo sa bato ng katotohanan. Alam mo, pag sanay na sanay kang sumunod kay Lord sa panahon ng payapa, halimbawa, kapayapaan, sumusunod ka sa Kanya. Sumusunod ka sa Kanya sa maliit at malaking bagay. Pag nagkaroon ng uno sa buhay mo, sanay na sanay ka magtiwala kay Lord na hindi ka mayayanig. Pero kung ikaw ay isang tao na sa mga maliliit na bagay lamang, hindi ka na makasunod sa kautusan ng Diyos, pagdating ng unos, mayayanig ka. Kaya ang pag-iensayo ng pagiging matibay na Kristiyano ay nagsisimula sa normal na panahon. Tingin pa lamang, hindi ka na tumitingin sa malaswa kasi sumusunod ka na. Sa galit pa lamang, kinokontrol mo na. Sa mga maliliit na mga problema, nagtitiwala ka na pagdating ng malaking problema, pagdating ng malaking tukso, sanay ka na, na-practice ka. Sapagkat ang buhay mo ay sanay na nakatayo sa bato. Pero nakikinig ka, pero sa maliliit na bagay, hindi ka sumusunod. Pagdating ng unos, matitibag ka. Hello? Andiyan ka pa ba? At makakaasa ka na mayroong pagsubok, problema, persecution, at mga nakalilitong bagay sa iyong buhay, kahit na ikaw ay Kristiyano.
Merong nagtanong sa akin, Pastor EJ, ano ba kung tatanggapin ko yung sinasabi mong pananampalataya na yan? Ano bang magiging pagkakaiba sa aking buhay kung ako'y maging Kristyan? Sa madalit sabi, ang kanyang tanong ay ganito, ano ba ang pagkakaiba ng buhay ng isang Kristiyano at buhay ng isang pagano? Anong pagkakaiba? Yung bang buhay, yung bang pagka-Kristiyano ay parang feng shui? Paano ba pinopronounce yun? Feng shui? Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, protektado ka sa malas. Protektado ka sa kahirapan. Sabi ko, alam mo, ito sasabihin ko sa iyo. Kasi nandi-decide siya kung maniniwala siya o hindi. Ang aking experience sa aking buhay at sa aking mga kasama, pag naging Christian ka, mas dadami ang problema mo. Bakit? Hindi ba sabi sa Bible, all who will live godly lives will suffer persecution. Pero itong pagkakaiba. Ang pagsubok sa buhay ng Kristiyano ay nagsisilbing pampalakas at pagpatibay ng pananampalataya. Tama po ba mali? Nasubukan mo na bang magkaroon ng problema at imbis na ikaw'y magduda, nag-pray ka na nag-pray? Alam mo mangyayari, unang-una, mapapapurihan mo ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, gagamitin ka ng Panginoon sa mas matinding pagsubok para lalong mapapurihan ang kanyang pangalan. Amen? O ayaw mo na? Ganun ba? Alam mo, pag mali entrada mo sa karin, ayoko na. Akala ko, pungsoy ang pagiging Kristiyano. Okay? Yun naman buhay ng pagano, maaaring kasing dami din ng problema ng Kristiyano. Pero yung problema ng pagano, pag sinabi kong pagano, hindi naniniwala kay Kristo, o sinasabi niyang naniniwala siya, pero hindi mo siya sumusunod. Pareho ng dami ng problema yan. Pero yung isa, walang dahilan. Walang layunin. Ang problema sa buhay ng Kristiyano, ang uno sa buhay ng Kristiyano, laging may layunin. Kontrolado ng Panginoon, tinatawag na calibrated. Ibibigay ko itong problema na to kay Ed kasi alam ko, kailangan niya to upang tumibay siya at upang lumakas siya sa akin. Pero sa hindi mananampalataya o hindi sumusunod, yung problema niya random evil. Basta nangyayari lang sa kanya. At sample lamang ng impyerno. Yung impyernong dadanasin nila dito sa mundo ay sample lamang ng mga susunod pang paghihirap sa kabilang buhay. Pero sa Kristiyano, ang pagsubok ay nagsisilbing papuri at pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. So, tanong ko sa iyo, nagkakaproblema ka pa ba bilang Kristiyano? Meron pa bang uno sa iyong buhay? Isa pang tanong, nagtataka ka ba? Huwag ka magtataka. Kasi ang tanong ko sa iyo ito, bakit sa dami ng problema mo, kahit ikay sumasamba, bakit sa dami ng pagsubok mo, kahit ikay nananampalataya, ay naandito ka pa rin? Ba't nandiyan ka pa? Ba't bumabalik ka pa? Alam mo kung bakit? Sapagkat nakatayo ka sa bato. Ang pananampalataya mo ay tunay. Sapagkat hindi ka lamang sumasamba kay Jesus para sa iyong matatanggap na swerte o tulong, sumasamba ka sa Kanya dahil siya ay iyong Panginoon at siya ang iyong sandalan at siya ang iyong pader na sinasandalan. So sabi sa verse 26, yung susunod naman, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. So lahat dito nakakarinig. Alam ko, nakikinig kayo kasi bukas ang mata nyo eh. So, inaasahan ko mga gising tayong lahat. Maliban na nga lang doon sa sinabi ko may special talent na nakabukas ang mata pero tulog. Hindi nakakaano ko doon. So lahat nakakarinig. Pero kung yung naririnig niya, hindi niya isinasagawa, hindi siya sumusunod, akala mo ang ganda nung tinatayo mo, pero ang pundasyon mo ay mabubuwag. Sabi sa 2 Timoteo 3:7, laging nag-aaral at kailanman hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, ang daming naririnig, ang daming natututuhan, pero ang buhay hindi nagbabago. Sa tingin mo ba,
kung meron akong time machine at ibabalik ko, titingnan kita 1 or 2 years ago. Sa tingin mo ba, yung buhay mo 1 or 2 years ago, may pagkakaiba sa buhay mo ngayon? Tangin mo ang katabi mo, nagbago ka ba? Sagutin mo, oo, tumanda ako. Ako masasagot ko siguro, hindi ako perpekto, pero palagay ko, iba ako ngayon kesa nung 1 or 2 years ago. Nag-improve. Yung obedience ko, nag-i-improve. At yun lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero, kung masungit ka ng matindi, 2 years ago, hanggang ngayon masungit ka, ibig sabihin, wala yung joy. Hindi ko naman sinasabing lagi kami galak, pero ngayon mas madalas kang magalak. Mas madali, mas godly yung reaction mo. Then, yung paglalakbay mo ay masasabing, ang buhay mo at ang paglalakbay ay nasa solid foundation. Pero alam nyo, yung mga napag-aralan natin, makikita nyo, kaya itinuturo ng Panginoon itong mga katuruan ito kasi mas maraming tao ang pumipili ng malawak na daan. Yung madali, yung Christian and the world. Pagka-Kristiyano at pagiging pagkamakamundo, yung pakikinig sa mga nagtuturo na hindi ganito, matala si Pastor EJ. Matuwid. Hindi matuwid. Laging nagtutuwid. Kaya ako hindi ko talaga inaasahan. Nalalaki itong ating kongregasyon. Lumalaki na nga. Sabi ko, alam mo, Brother George, Brother Rico, throughout history, ang nakikinig sa mensahe na makitid, matuwid, mahiwa, makorek, hindi maraming tao nakikinig dyan. Most people like yung mga sermon na hindi nagtatama ng mga masasamang pag-uugali at pamumuhay. Makikita mo ang malalaking simbahan, hindi ganito ang pagtuturo. God will prosper you. God wants you to be rich. Pagagalingin ka niya, susolve niya mga problema mo. Ginagawa ng Panginoon yan. Yan ang kalahati lang ng mensahe. Ang talagang ang talagang mensahe na makakapagpabuti sa atin ay ang mensahe na nakakapagpagaling ng ating puso, ng ating kasalanan, ng ating ugali, nagpapabanal sa atin. Nagbibigay sa atin ng matinding kagustuhang mabanal. Alam nyo, ako talaga busit na ako sa sarili ko. Pero sasabihin ko sa inyo, ako ay mas banal ngayon kesa 1 or 2 years ago. Pero yung tindi ng aking pagiging busit sa sarili ko dahil gusto kong lalo pa maging banal ay mas matindi. Bakit? Dahil sa katuroan ni Jesus na lagi akong itinuturo sa pagsusuri ng aking sarili. Ngunit tulad ng aking sinabi, karamihan po ng mga tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos, noon pa sa lumang tipan pa, hindi ganitong pagtuturo ang gusto nila. Ang gusto nila ay yung matatamis. Sa Ezekiel nga, sabi dito, sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Si Ezekiel, matindi rin preacher yan . Magsisi kayo, sumunod kayo sa Panginoon, sumandal kayo sa Kanya, hindi sa kamunduhan. Sabi, hindi naman nila isinasagawa ang kanilang maririnig. Pupirihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakay man din ang maghahari sa kanila. So gusto nila yung mga sinasabi ng Panginoon, ngunit hindi nila ito gustong sunurin. Naririnig nila kung ano yung narrow road, pero ang buhay nila doon sa mga pamumuhay na madali, ngunit saliwa sa katuruan ng Panginoon. So, I guess, tanong muli, kung susuriin ang iyong buhay, sa tingin mo, masasabi mo ba na habang lumalaon, pinipili mo ang kautusan ng Panginoon kahit mahirap, o ikaw ay naandun pa rin sa malawak na daan ng kamunduhan at katalinuhang hindi makadiyos? Sabi sa Mateo 13:20 hanggang 21, ito po ay ang istorya na kung saan nagpapakita na talagang merong mga tao na
matapos marinig ang katuruan ng Diyos, merong lumalago, merong tumatanggap, at merong itinatatwa ang tunay na pananampalataya. Katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap. So narinig niya yung ebanghelyo, narinig niya yung sermon, gusto niya ito. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Sapagkat ang pagiging Kristiyano, being Christ-like, means persecution, at ibig sabihin nito ay may mga bagay sa mundong ito na talagang iyong itatatwa. Mabilis niya itong tinanggap, ngunit hindi niya ito tinanggap. Gusto niya ang mga pangako ng Diyos, ngunit hindi ang mga kautusan ng Diyos. At sa huling sandali, sa huling panahon, makakaasa ka na lahat ng tao dito sa simbahang ito, magkakaroon po ng pagsusuri. Yun yung paghuhukom. Kaya ngayon pa lamang, dapat na nating suriin ang ating mga sarili. Kung tatanungin mo ako, ano ba ang aking personal na pinakabatayan na ako nga ay tunay na Kristiyano matapos kong marinig ang napakaraming babala? Hindi ko sasabihin sa inyo na ako'y banal na. Kaya ako masasabing ako'y tunay na Kristiyano. Hindi ko nga rin sasabihin na ako ay mas namumuhay na Kristiyano ngayon kaysa 1 or 2 years ago. Alam niyo yung pinakamatindi kong batayan? Pruweba sa aking sarili na ako nga ay nakatayo sa bato na ako nga'y Kristiyano. Ang batayan ko ay ako'y lungkot na lungkot pag ako'y nagkakasala. Gustong-gusto kong nakakarinig ng mga salitang ang nagtutuwid sa akin. At di ko maituloy ng tuloy-tuloy ang kasalanan. Magkasala man ako, madali ko itong binibitawan. Sapagkat nagiging intrinsic na sa akin, sa awa ng Panginoon, na sumunod sa Kanya. At pag hindi na ako sumusunod sa Kanya, para akong nababalisa. Hindi ako mapalagay. Hindi ka na magkasala ng tuloy-tuloy. Hindi ka na makasway ng komportable kahit gusto mo. Kahit ikaw minsan ay mali ay, nagrebelde ka, bumalik ka sa kasalanan, hindi ka makapanatili. Babalik at babalik ka sa Panginoon. Sapagkat ang naturalis mo ngayon ay sumunod at hindi na sumuway. Gusto mo man o ayaw, ang naturalis mo ay sumunod. Meron ka ng natural na immunity sa kasalanan. Sapagkat ang kagustuhang sumunod at ang abilidad na sumunod ay regalo ng Diyos sa taong kumikilala talaga sa Kanya. Kaya ito po yung batayan. Ngunit wag magkamali sapagkat pag hindi nakikita yan, merong pagtutuos at paghukom sa huling sandali. Sabi sa unang Korinto 3, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Kasi dito hindi natin makilala kung sinong tunay at hindi. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tunay? Huwag mo masyadong tingnan. Hindi mo kilala eh. Meron nga dyan talaga, Di ba yung mga Pariseo sa Matthew 6? Nag-aayuno, di ba? Talagang lahat ng pagkabanal na panglabas makikita mo. At yung mga taong masasama, makikita mo, parang napakasasama nilang tao, yung pala yung loob nila ay nagsisisi na. Hindi mo malaman kung sino ang nasa kaharian at kung sino ang wala pala sa kaharian sa panglabas na anyo lamang. Pero ako sigurado ako eh. Kasi talagang minsan gusto ko nang bumitaw. Pero hindi ko kaya eh. Siguro ano lang yun. Minsan yung talagang matinding pagsubok. Ano ba itong Christian life? Akala ko okay ito. Pero hindi nagtatagal yun eh. Talagang sa Diyos ako. At hindi ho yung pagmamalaki. Yun ay alam ko, ang Diyos lamang ang gumawa. Kasi tatanungin ko yung sarili ko, anong gagawin mo? Babalik ka dun sa dati mo? Hindi mo nasusunodin si Lord? Hindi ko na ho kayang bumalik dun sa dati. Sapagkat alam ko, kahit may problema sa pagiging Kristiyano, merong galak at merong katiyakan. Kesa nung dati, nasusolusyonan mo mga problema mo sa pamamagitan ng pagsuway kay Lord, pagbalik sa bisyo, pero alam ko, walang pupuntahan yun.
So marami pong nalilinlang at narinig natin na kalimitan ito'y natututuhan dahil sa maling katuruan ng mga pastor na katulad ng mga tumatayo sa harap. Kaya nga po, alam nyo, ang pinangahawakan namin mga pastor dito sa Alabang, sabi ko kala Brother George, kala Brother Rico, basta i-preach natin yung salita ng Diyos, book by book, verse by verse, at pilitin natin na tama yung interpretasyon. Huwag tayong matukso na mag-preach ng mga bagay na makakakiliti sa mga tao. Minsan, nakakakiliti, pero madalas, mahapdi. Pero kailangan. Sabi sa Ezekiel 13:10, dinadaya ninyo ang aking bayan, ito sinasabi sa mga maling propeta na nagtuturo ng maling katuruan. Sinasabi ninyong payapa ang lahat, gayong wala namang kapayapaan. At kapag may nagtatayo ng mahinang pader, ng mga katuroang mali, tinatapalan ninyo ito ng kalburo. Sabihin mo sa kanila na guguho ang pader na iyon sapagkat bubuhos ang malakas na ulan, babagyo ng yelo, at magpapadala ako ng unos. Muli, nagtuturo ng mali, madaling sunurin, ngunit ito'y kalburo lang pala. Pagdating ng unos, ito ay nabubuwag. Example, yung tinatawag na prosperity gospel, sinasabi na, gusto mo bang tanggapin si Jesus na magbibigay sa iyo ng solusyon sa iyong problema? Pera, kagalingan. Totoo ang mangyayari yun. Ngunit, pag yun lamang ang introduction mo kung sino si Jesus, kung hindi niya matanggap yung pera. Kung imbis na pera ay kahirapan, na ang sinasabi sa tunay na mensahe, ito'y dapat mong tanggapin ng may pagpapasalamat. Kaya yun po yung pangako ng mga false teacher na nabubuwag. Kaya nga po ang utos sa aming mga pastor dito sa 2 Timoteo 4 ay lagi kong binabalikan. Sa totoo lang, itong mensahe to nahihirapan ako i-deliver sa inyo. Kasi minsan, sinasabi ko, sana yung mensahe, yung kahit papano minsan ay gustong-gusto ng mga tao. Pero itong mensahe to, all throughout, talagang puro pagtutuwid. Ngunit itong 2 Timoteo, lagi kong binabalikan, nag-i-encourage sa akin na ipagpatuloy ang pagmemensahe na tapat sa salita at hindi yung gustong marinig lamang ng mga tao. Sabi dito sa 2 Timoteo 4, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapon mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ibig sabihin napapanahon man o hindi, gusto mong marinig ng tao o hindi, ipangaral mo ang tunay na balita. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. At ang resulta, muli sa verse 27, ang nagtayo ng pundasyon sa maling katuruan at sa hindi pagsunod. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Sa pagwawakas po, susuriin natin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng isang tinatawag na mananampalataya o isang sumisimba na tama ang pundasyon at doon sa isang sumisimba na mali. Sinasabi ko sumisimba kasi ito ay patuon sa mga taong nakikinig. Hindi ito patuon sa mga taong nasa labas. Para ito sa mga nakikinig ng sermon. Ngunit mali ang pundasyon ng kanilang buhay. So ito yung pagkakapareho. Una, pareho nilang narinig ang mensahe. So ito naririnig nila. Yung nagtayo ng pundasyon sa bato at sa buhangin, parehong mensahe ang narinig nila. It's the same Matthew series. Pangalawa, pagkakapareho, pareho silang nagtayo ng bahay. Yung bahay na to, ito yung religious life. Ito yung relihiyon mo. Ito yung pamumuhay mo ng iyong religion. Yun yung bahay. Isa'y tiwala sa Diyos, ang isa'y tiwala sa sarili. Pareho yung bahay, pero iba yung kanilang pundasyon. Pangatlo,
Pareho sila ng lugar at sitwasyon. Bakit? Kasi pareho yung bagyo na kanilang dinanas. It's the same storm. Parehong pagsubok, parehong sitwasyon, parehong persecution. Siguro pareho rin yung church na kanilang inaatinan. Pang-apat, magkahawig ang bahay nilang itinayo. So, hindi mo makikita yung sino yung nakatayo sa bato at nakatayo sa buhangin. Pero isa lamang ang pagkakaiba. Yung isa ay sumunod sa narinig at yung isa ay hindi. So minsan, pag meron kang pusong ayaw sumunod, delikado ring magsimba. Kasi tanggap ka ng tanggap, nasasanay kang tumanggap ng katotohanan, pero nasasanay ka rin na ito ay hindi pansinin. So sa dami ng narinig mo, nakalyuhan ng iyong puso, at yung mga kautusan na iyong sinusuway, nasasanay kang suwayin ito. At yan ang delikado. At maya-maya, hindi mo napapansin na yung palang tinatayo ang mga relihiyon ay hindi tamang pundasyon. Sabi sa unang Juan 2, 3-6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So sumusunod tayo sa Kanyang mga kautusan. At sabi sa verse 28, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang mga katuruang ito. So yung mga tao na nakikinig, namangha, grabe itong teaching na to. Kasi siguro yung mga nagtuturo sa kanila na bago si Jesus ay gusto nila yung naririnig nila. Pero ito, namangha sila. Pero yung pagkamangha at yung pagtanggap ay magkaibang bagay sapagkat karamihan dito sa mga namangha ay hindi naman sumunod sa mga katuruang ito. Tanong ko sa iyo, marami na dito ang matagal na nagsisimba dito. Namamangha ka ba? Nagugusto mo ba yung naririnig? Pero ang pinaka-importanteng tanong, ito ba ay iyong sinusunod? Sa chapter 8, marami pa rin sumunod kay Jesus. Pero muli, hindi dahil sa katuruan, kundi dahil sa mga mirakulo na kanyang ipinakita. Sabi sa verse 29, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Itong katuruan ni Jesus, hindi lamang parang, sige, magpakabait kayo. Ang sinasabi niya, may authority. Merong kapangyarihan na pag ito ay hindi suhestyon, ito ay ultimatum. Pag hindi mo sinunod ang aking mga kautusan, ikaw ay mapapahamak. Hindi yung, pag hindi mo sinunod to, ay hindi ka mabe-bless. Ganon magsalita ang Panginoon, if you don't do the sayings of mine, you will be rejected. Pag hindi mo sinunod at isinapuso ito, pinakinggan namin ngunit sinuway, ito ay ultimatum. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay itatatwa sa huling sandali. So, nabigla yung mga tao doon sa ultimatum na iyon. So, authority na yon. Ngunit, marami pa rin ang hindi nakinig. Bakit? Bakit? Maraming gusto ang naririnig, ngunit hindi sumusunod. Sapagkat, mas mahal nila ang kanilang kasalanan. Simpleng-simple po, sa pagwawakas. Bakit hindi mo susunodin ang tunay na kautusan ng Panginoon? Simple lang. Gusto mo ng kaligtasan, ngunit ayaw mo ng pagsisisi sa kasalanan. Kaya ngayon pong hapon to sa ating mga narinig, next week, chapter 8 na. Sana hindi natin iiwanan itong Beatitudes na kampante tayo dahil lamang tayo nakakapakinig o tayo miyembro ng CCF. Pero, ganun din, wag mo naman pagdududa na ikaw ay Kristiyano. Pag nakikita mo, yung patindi ng patindi mong kagustuhan na makasunod sa Kanya. Pag nakikita mo ang patuloy na pagsisisi at pagtutuwid, makakatiyak ka na ang iyong buhay na yung spiritual life mo ay tunay. Ngunit kung nakakapakinig ka, ngunit walang pagsisisi, panahon na ng pagsusuri.
Kaya lahat po tayo yumuko, lahat ay suriin ang sarili. Kung nakikita mo may kakulangan ang iyong pagsunod o ang kagustuhan pagsunod, umiyak ka sa Kanya. Ito yung sinasabi na ask, seek, knock. Lord, sana bigyan mo po ako ng puso na namimighati pag ako'y hindi nakakasunod. Sana, Panginoon, pag ako'y nagkasala, ito'y aminin ko agad at ito'y aking iwanan agad. Alam mo, yan ang daan ng tunay na pagpapala at blessing. Ngunit yan ay makitid sapagkat hindi yan ang gustong ituro at matutuhan ng mga tao. Ngunit narinig mo ang sinabi mismo ng Panginoon. Kaya sana araw-araw tayo ay nahahapis, tayo nauuhaw sa kabutihan. At pag yan ay iyong nararanasan, ito ay magiging pampalakas na yung loob at iyong masasabi, ako nga ay Kristiyano. Ako nga ay Kristiyano sapagkat nakikita ko sa aking sarili na lumalago ang aking kagustuhan na makasunod sa aking mga narinig. Panginoon, salamat po sa hapong ito na kami po'y naturuan mo mula sa salita mismo ng Panginoong Hesus. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig sa mga matatamis at kahit minsan ay mapapait at masasakit na katuruan mula sa Biblia. Salamat, Panginoon, sa kapatiran dito na nagtitiagang makinig at nagbubukas na ng kanilang mga puso patungkol sa mga katuruan ng Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod at mapalawalhatian ang iyong pangalan sa nalalabi pa naming buhay. Help us, Lord, and may you bless your name through this church. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.